nagbaliw-baliwan. Singag-ngag, mga kababayan. Masayang araw, mga ka-PL. O eto lilinawin ko lang. Analysis ko lang po ito, mga kababayan. Maaaring totoo, maaari din namang hindi. Pero kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan. Doon po sa sinabi ni Ngag-ngag na anong gagawin natin? Sa palagay ko, mga kababayan, sinadya niya yun. Para mabaling po ang atensyon natin sa kanya. Pag-usapan natin siya. At pagtawanan ng ating mga kababayan. Kinakailangan niya pong gawin yon, mga kababayan, sa palagay ko lang, para malihis po ang napakaraming problema ngayon sa ating bansa na katulad na lamang po etong bagyong Christine, katatapos niya pa lang, may panibagong papasok na naman at tila naghahatakan itong dalawa at baka mas malakas pa itong papasok ngayon na si Leon, mga kababayan. Naku po, at higit sa lahat, mga kababayan, yung nangyaring raid sa loob mismo ng Malacanang Complex para matigil po ang usapin tungkol doon, mga kababayan. Na sa palagay ko lang, tama lang na ibinalita ng mga mainstream media pero hindi ho masyadong diniinan, mga kababayan. Oo, binalita nila. Pero hindi ho nila inaaraw-araw. Di katulad nung ambush interview kay BP Inday Sara, ang mainstream media mula umaga hanggang gabi, yung ambush ni Inday Sara lang ang pinag-uusapan. Umabot pa nga ng, kung di ako nagkakamali, 3 hanggang 4 na araw. Diba? Diniinan talaga nila. Kapag ka mga Duterte po, merong mga pahayag na katakot-takot, talagang didiinan po ng mainstream media. Pero, yung nangyaring raid po sa loob ng compound ng Malacanang, hindi ho masyadong diniinan. Ngayon, para tuluyan pong maglaho ang tungkol po doon, nagbaliw-baliwan. Itong si De Junior, mga kababayan. At yun na nga yung ginawa niya. Anong gagawin natin? May mantakinaw ninyo. Presidente ng Pilipinas, nagtanong po sa sa kanyang mga gabinete. Tingin ko lang doon, mga kababayan, sinadya niya yun No. Para nga naman malihis yung usapin dito sa bagyong napakarami na pong mga bahay na nilipad ang bubong, nasirang mga ari-arian, mga kagamitan, katulad na lamang po ng mga sasakyan na inanod at saan na napunta. Napakalayo na mula doon sa pinanggalingan. At higit sa lahat, mga nagkandamatay, mga kababayan, kahit sa Batangas, kung di ako nagkakamali, umabot na po yata ng 46 yung mga nasaktan, At ewan ko lang kung ilan ang mga nasawing buhay talaga. No? Ganun po kalakas si Christine na hindi naman po kayang gawa ng solusyon ni Ngag-ngag. Samantalang sa panahon ni Pangulong Duterte, mga kababayan, 3 araw, 4 na araw pa lang bago lumapag ang bagyo sa Pilipinas, nakapaghanda na sila. Rubber boats, mga relief pack, di ba? Pati ang DPWH nakahanda. Lahat po ng kanyang ahensya, mga kasundaluhan, mga kapulisan, mga rescue team, handa na sila. Tsaka ang mga rescue team noon, talagang sinusuong yung kasagsagan ng bagyo.
Ewan ko lang, nung nakaraang bagyo kay Christine, ewan ko lang kung meron bang napabalita na habang kalakasan ng hangin, umuulan, sinasagip yung ating mga kababayan, tila wala naman yata tayo nabalitaan mga kababayan. At dumagdag pa nga, bago po kasi lumapag si Bagyong Christine sa ating bansa, di ba? Mas nauna pong nagkaroon ng raid sa loob ng Malacanang Complex. Di ba? Ngayon, tikong bibig sila dyan, mga kababayan, ni hindi siya nagbigay ng pahayag tungkol dyan sa raid na yan. Hindi man lang siya nagsabi ba na, aba, meron pala niyan sa gilid ko. Di ko alam yan. Wala tayong narinig sa kanya na pahayag tungkol dyan sa raid sa Malacanang Complex, mga kababayan. Ngayon, para matabunan yung issue na yon, ginamit niya ang Bagyong Christine para malihis, mapunta sa kanya ang mga problemang nakalipas araw pa lamang. Nagbaliw-baliwan. Singag-ngag, mga kababayan, kinakailangan niyang gawin yon. At magaling sila dyan, mga kababayan, yung ililihis nila at tatabunan yung mga issue. Napakagaling huli na dyan. Yan po ang masterpiece, ika nga, ningag-ngag, mga kababayan, para wag na nating halukayin pa. Ipaalala natin sa kanya, mga kababayan, yung tungkol po dyan sa nangyaring raid sa Malacanang Complex. Huwag po natin kakalimutan yan. Dapat magbigay siya ng pahayag tungkol dyan. Tahimik na naman siya ngayon. Isang araw lang, nagkaroon ng meeting kasama ang kanyang mga gabinete. Wala na. Nasa na naman siya ngayon? May paparting na naman bagyo. Nasa loob na po ng PAR, mga kababayan. Eto, makulimlim na nga, nakikita ko. Mindanao pa kami. Mas lalo na sa ibang lugar, sa Kamaynilaan, o dito mismo sa tatamaan ng bagyong itong si Leon. Baka nagsisimula ng umambon, o di kaya makulimlim na rin. Di umano, mas malakas ito, mga kababayan, kaysa kay Christine. Ayon po dito kay Tito Jason sa, eto, babasahin ko po yung sinabi niya. Ayan. Hashtag LeonPH. It is expected to develop into another severe tropical storm just like Christine. Kita nyo na? Just like Christine. O baka mas malakas pa. Kasi nga, ayon po sa balita, naghahatakan itong dalawa. Paano pag hatak pabalik si Christine? Na ngayon, kung di ako nagkakamali, nasa Hong Kong na. Nananalasa na naman doon. Paano kung mahatak pabalik? Naku po, taragis na. Delikado na. Baka yung sinabi lang ni ngag-ngag nga, anong gagawin natin? Baka mas malala na, mga kababayan, hindi na po katanungan ang gagawin niya. Baka sabihin niya na, magsinghot na lang tayo. Eto pa. Halos magkasing lapat din ang lawak ng pagaspas ng hangin at ulan ni Leon PH at ni Christine PH. Nyor, nakapaghanda ka na ba dito? Parehas lang ang pagaspas. Ang lawak ng pagaspas. Maging ang ulan. Abay, babahain na naman ang tatamaan ng bagyong ito. Paano kung tumama ulit ito sa Kabikulan na hindi pa nga nakarecover ang ating mga kababayan doon? Baka doon na naman ito lumapag. Nakapaghanda ka na ba? Baka magtatanong ka na naman. Abay, maghanda-handa ka na. Huwag mong babaliwalain ito. Tatama at tatama ito sa ating bansa. Ngag! Paghandaan mo, gayahin mo ang estratehiya ng dating Pangulong Duterte. Huwag kang tutulog-tulog sa pansitan, huwag kang tamad, kumilos ka!
Maha-high blood ako sa'yo. O ito pa. At tinatayang maghihilahan. Kita nyo na ang dalawang bagyo. Diba? Eh pag nahila, halimbawa, nahila si Leon, tatama pa rin sa Pilipinas kasi papasok pa lang ng Pilipinas eh. Nandito pa eh. Papasok ng ganon. O nahila. So, bagyo. Kasi lakas ni Kristen. Eh kung nahila si Kristen ni Leon, nagsanib pwersa yung dalawa. Abay, dobleng Kristen yan, nyor. Handa ka na ba? Ngayon pa lang, paghandaan mo na, may ilang araw pa, Huwag kang tutulog-tulog sa pansitan. Gumising ka na paminsan-minsan, palibasa, palagi kang lobat ito pa. Delikado, ingat, maghanda. Ang tanong, nakapaghanda na ba? Singag-ngag. Mga kababayan namin na madalas binabagyo po ang inyong lugar, mismong kayo na lamang po ang maghanda. Kasi tila hindi naman po kayo pinaghahanda ni Ngag-ngag. Hindi naman po siya nagbibigay sa inyo ng abiso na mga kababayan ko, may parating na namang bagyo, magsipaghanda kayo, yung mga gamit ninyong mababasa ng tubig, itago nyo na, safety nyo na, yung mga sasakyan ninyo, ilayo-layo nyo na doon sa mataas na lugar para hindi tangayin ng baha. Walang ganun. Wala man lang bang press briefing ika nga, kaya pahayag, statement, maglabas siya ng kanyang pahayag. From Malacanang office, ako si Ngag-ngag. Nagbibigay ako ng babala sa ating mga kababayan na kayo ay magsipaghanda sa panibagong bagyong darating na kasing lakas din ni Kristen. Ganun. Wala, mga kababayan. May papasok na naman, pero nasaan na naman siya? Nasaan ang Pangulo? Ang sabi-sabi pa dito, mga kababayan, ito ipakita ko rin po sa inyo. Ayan, yung rubber boats na yan, mga kababayan, di umano, galing pa yan ng Davao. Di ba sinabi niya, kahit hanggang sa Mindanao, yung mga rubber boats, kunin muna natin. Galing pa yan yata sa Davao, mga kababayan. Na napakarami niyan inihanda ang mga Duterte para kung sakasakaling magkaroon ng mataas na baha dito sa aming lugar, agad makaresponde o marespondihan yung ating mga kababayan. Binitbit! Kasi nga, walang paghahanda na kalaki-laki ng pondo ng ating bansa na nalulustay lang sa wala. Sana yan ang inuuna nyong bilhin. Kasi itong bansa natin, napakaraming bagyo tumatama taon-taon. Mahigit 20 kung hindi ako nagkakamali. Dapat yung mga bagay na yan, ang pinaglalaanan ninyo ng pondo, hindi ang mga ayuda ninyo, Ngag, na tila yung taong tamad, lalo nyo lang ginagawang tamad. Ang gulo, di ba? Yung taong naghahanap buhay sa bangketa, hinuhuli. Tapos yung taong tamad walang trabaho, inaayudahan. Hindi? Tama ba yan? Di ba, mga kababayan? Yan ang paglaanan ninyo ng malaking pondo, bilyo-bilyonis yung mga napapag-usapan sa balita, pero wala naman kami nakikita. Sana maging aral sa atin si Kristen na napakaraming sinalantang tahanan at mga buhay na nasawi. Ngag! Payo ko sa'yo. Maghanda ka na. May papasok na naman ng bagyo. Baka hindi lang, anong gagawin natin? Ang masasabi mo, kundi, nasaan na ako? Ababaliw na. Baka itanong mo, nasaan ako? Di ba? Ayos. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.